Good morning mga ka-garden. Ngayon po ay December 28 dahil mas maganda gumawa ng video ngayong gabi. Kasi maingay sa labas. Hindi po ako kakagawa ng magandang video kasi yung mga Please like and subscribe. Click the bell. Bata ay tulog. Ayan. Tulog yung mga bata, wala pong maingay. Ang gagawin po natin ngayon ay gagawa po tayo ng suka. Dahil may nagbigay po sa akin na saging na pabulok na. Yan. Itong suka na to ay organic na gagawin po nating sangkap sa kalpos kasi maraming na nagre-request na gagawa po ako ng kalpos. Pero sa susunod po ay pupunta po tayo sa bukuhan. Marami po kasi doon organic na suka yung gawa sa nyog. Pero ang i-share ko naman po ngayon sa inyo ay yung paggawa ng suka dito sa saging na nabubulok na. Kumbaga sa iba ay itinatapon po nila itong bulok na saging dahil akala nila ay wala ng pakinabang. Pero dito ay bibigyan natin ng pakinabang. Dalawang paraan kung paano gawin ito. Yung laman po niya ay gagawin po nating suka. Yung balat niya ay gagawin nating banana peel tea fertilizer. Ito kasi ay mayaman sa potassium, pampabunga sa ating mga halaman. Ayan. Dapat meron po tayong lalagyan. Ito, malaki yung bunganga niya para madali po nating ilagay. Tapos nilagyan ko po ng butas. Yan. Yung butas na yan ay para sumingaw at hindi sumabog. At saka para makapasok po yung mga good bacteria na nanggagaling sa hangin. Para makatulong para maging suka yung ating saging. Ayan. Kung makikita nyo po dito, pipilasin nyo lang po isa-isa. Kung makikita nyo po kasi dito sa labas, itim na po siya. Pero dito sa loob, ayan, buong buo pa siya. Ilagay nyo lang po ng buo. Isa-isa, kukunin nyo lang po ganyan. Pero kung makikita nyo po dito, parang may amag na. Ayan po yung palatandaan na good microorganism po yan mga garden. Yan po yung magpapabulok sa ating mga saging. Ayan. Himayin na lang po natin lahat. Ayan. Ang pala na ito mga garden, ang fermentation niya ay 3 months po na nakalagay po dyan. Magiging suka na po yan. Tapos, update ko na lang po kayo sa susunod. Kasi yung ginawa kong suka nung nakaraan, banana, yung pinerment ko, nilagyan ko po ng asukal. Pero yung amoy niya naging suka na. Pero ang nun ay fermented fruit juice na gawa sa saging. Na mabango yun kasi meron siyang asukal. Yun yung ginagamit kong pang polyar. Yan. Saka pwedeng pang dilig sa lupa para tumamis yung bunga ng ating mga tanim. Yan. Pampatamis po ito. Kahit yung ampalaya na tinanim ko nung nakaraan, nagulat yung tita ko. Ito, latundan to. Kasi itinapon lang po nila. Binigay lang po sa akin to. At saka isa, saba. Saba pala yung isa. Ayan. Saba saka latundan. Kumbaga, hindi na napapakinabangan sa kanila. Sa atin ay meron pang halaga. Ayan. Napakaganda po yung vision po natin mga garden.
Ito, pwede nyo pong gawing compost. Wag nyo na pong ibilad kasi maraming gumagawa dito, binibilad pa nila. Pinapatuyo at papakahirap pa. Kasi ang ano nito, kapag kinompost nyo po, bubulukin nyo pa, 'di ba? Kapag binilad nyo kasi, tinutuyo nyo pa, pagka ginamit nyo na po sa halaman, matagal po siyang ma-decompose. Kasi kailangan pang ma-decompose ito bago kailangan mapapakinabangan ng halaman. Kaya napaka-importante na i-decompose nyo na, huwag nyo na po siyang ibilad. Kasi pag ginamit nyo na po siyang pataba ay kailangan pong ma-decompose muna bago kailangan ng halaman. Ayan. Pero kung sakaling nagmamadali po kayong gumamit ng pataba at malapit na pong magbunga yung halaman nyo, ay pwede yung banana peel tea fertilizer. Ayan, kahit matagal nyo pong nakababad, mas maganda. Kunyari, binabad nyo po ito 1 month, 2 months, gano'n, mas maganda. Ayan. Ilagay nyo lang po yung takip. Ito kasi may butas na, kaya okay lang. Ilagay nyo po sa madilim na lugar. Yung hindi nasisikatan na araw, mas maganda. Tapos, ito naman, dito naman tayo gagawa ng banana peel tea fertilizer. Ito po yung ginagamit ko nung nakaraan na pinandidilig sa aking mga halaman. Ayan. Ito yung kanyang tangkay. Ilalagay nyo lang po yan dyan. Yan, kakamayin nyo na lang po yan. Yan. Kahit hindi po maliliit, kasi meron po palang science yan. Meron pong science yan mga garden. Kasi kapag masyadong maliliit, ang mangyayari ay kung gagamitin yung pang foliar, ito, magbabarado sa spray. Kaya okay lang na ganyan. Yung hindi masyadong putol-putol. Sa susunod pala yung vlog ko, dun sa garden ko sa kapitbahay, tinanggal ko na po yung patola, nilinis ko na. Tapos yung talong at kamatis na nakalagay dun sa container, iniligay ko na po dun sa ginawa kong taniman sa kapitbahay, kasi yung sasakyan dito sa kapitbahay niligay na po nila dun sa bakanting lote na pinaglalagyan ko ng mga halaman. Kaya nilipat ko. Yun po yung kagandahan na kapag ang tanim nyo ay naka-container, pwede nyo po ilipat. Kung sakaling hindi na arawan yung pwesto, pwede nyo po ilipat dun sa may araw. Kasi lalo na pag sa mga fruiting stage, ay kailangan po ng 6 to 8 hours a day para mabunga, para mabuo po yung bunga ng ating halaman. Kasi yung kailangan po kasi yung photosynthesis, yan, para gumawa ng pagkain para sa kanyang para sa kanyang bunga. Yan. Tapos ilalagay nyo lang po dito. Ayan. Tapos lalagyan nyo po ng tubig. Yung tubig pala mga garden, kahit sa poso, sa gripo, kung sa gripo naman, sa gripo, sa balon, kung nasa Manila ka ay may chlorine yung tubig nyo, pasingawin nyo po muna yung tubig para mawala po yung chlorine. Kasi yung chlorine ay kaya niyang patayin yung mga microorganism. Ayan. Mawawala po yung mga microorganism na tutulong para
protektahan yung ating halaman. Pero kung may chlorine at nilagay nyo agad, mawawala yung micronutrients niya. Pero yung micronutrients niya mawawala, pero yung macronutrients na nandito sa saging ay maiiwan. Ayan. Tapos lagyan nyo lang po dito ng takip. Tatakip nyo lang po yan. Ito pala may singaw. May singaw din yan. Kaya ito po yung lumang inuman ni Drew. Nireuse lang po natin. Ang ganda, di ba? Pagka kasi ito, iniinuman niya. Punong-puno po ito. So, ayan mga garden. Sana po ay meron kayong konting natutunan paano gumawa ng suka. Ganito lang, wala po kayong ilalagay. Antayin nyo lang po itong mabulok hanggang 3 months. Ayan, ganun po katagal ang paggawa ng banana vinegar. Tapos ito yung banana peel tea fertilizer. Kahit 2 linggo pwede na, pero mas matagal po siyang nakababad, mas maganda kasi ma-extract po yung kanyang katas. Yung kulay niya magiging pula. Magiging pula po yung niya, yung tubig. Yun yung pangdidilig po natin sa halaman kapag malapit na po siya magbunga. Huwag niyo pong gagamitin ito kapag yung sa vegetative stage pa, kasi kapag maliit pa yung halaman yun, dinidiligan niyo po ng banana peel tea fertilizer, hindi niya na po palalakihin yung katawan. Kumbaga, bata pa lang siya, pinabunga niyo na po siya, kaya bansot. Kung mapapansin nyo, karamihan dyan, yung okra, napakabilis po yung mamunga. Hindi mo pa pinalaki yung katawan niya, pero dinidiligan mo po ng banana peel tea fertilizer, magbubunga na agad. Hindi pa tumataba yung kanyang puno, nilagyan nyo na nito, pinabubulaklak nyo na, magbubunga na po yun. Isang dangkal pa lang may bunga na. Kaya, wag nyo po munang lagyan ng banana peel tea fertilizer kasi mayaman ito sa potassium. Kung sakaling yung okra nyo ay maliit pa, ang idilig nyo po sa kanya ay yung mayaman sa nitrogen kasi nasa vegetative stage pa lang siya. Kailangan niya ng nitrogen para lumago, yan, para tumaba ang kanyang katawan. Ayan, para meron po siyang kakayahan na magbunga ng malaki sa susunod na kailangan na po ng halaman ang potassium. Yung kapag may palatandaan na makita nyo na magbulaklak na siya, dun pa lang kayo maglagay ng potassium kasi yun na po yung palatandaan na pararamihin niya yung bulaklak. Tapos magbibigay ng maraming bunga. Ayan. Kapag marami ang bulaklak ang inyong halaman, kailangan din ng pollination. Ayan. Kung may makita kayong mga bubuyog dyan, napakasaya. Kaya yun yung pinakamaganda na dapat hindi po tayo nag-i-spray ng chemical kasi mamamatay yung mga beneficial na insects para sa ating mga halaman. Kasi kapag nag-spray po kayo ng mga chemical, mamamatay po yung mga insekto na tumutulong sa ating mga halaman tulad po ng bubuyog. Yung bubuyog kasi siya po ay pollinators para mabuo yung bunga kasi siya yung lilipat ng pollen na nanggagaling sa babaeng bulaklak at saka sa lalaking bulaklak. Pero meron din naman kasing halaman na nandun na agad yung pollen niya. Nandun na, magkasama na. Tulad ng sili at okra, sitaw. Yun, hindi na po kailangan ng transfer yun. Nagse-self-pollinating na po siya. Kasi kahit maugalang po ng hangin, pati yung kamatis, maugalang po ng hangin kahit walang bubuyog. Mabubuo yung kanyang bunga. Pero,
kung wala pong mga bubuyog or hangin, kailangan po ng tulong ng tao. Tulad po ng kayo na po yung magta-transfer ng pollen na nanggagaling sa sa lalaki, ita-transfer niyo po dun sa babae. Ayun. Yung mga ibang video ko minsan nandun, mapapanood nyo sa shorts video kung paano paano mag-manual hand pollination. Kasi yun po yung kailangan ng ating halaman para mabuo yung kanyang bunga. Kasi minsan, hindi po natin pinapansin yan. So ayun mga garden, sana po ay meron kayong konting natutunan. Abangan nyo po ang video ito. Magagamit ko po ito sa susunod na linggo. Pero ito, abangan po natin. 3 months po ang itatagal po nito. Update ko na lang po kayo dito. Pwede ko pang, kahit hindi pa po ito, kapag meron po akong mahingi, pwede ko pong dagdagan ito pwede ko po siyang dagdagan hanggang dito na saging kung may mahingi pa ako. Bye-bye mga garden. Yung mga inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel. Kagarden ang pangalan ng aking YouTube channel mga garden. Bye-bye! Pero yung micronutrients niya ang mawawala. Pero yung tama ba yung binabanggit ko? Tama.